ang anino sa Estero Bulag. Isang tunay na kwento na yayanik sa Kamaynilaan. Sa isang maliit na komunidad na tinatawag na Estero Bulag sa gilid ng magulong Metro Manila, ang dating payapang pamumuhay ay biglang naging isang bangungot. Ang gabing dati puno lamang ang huni ang kuliglik ay napalitan ang nabulungan, mga pigil na sigaw at pagdududa sa pagitan ang makakapitbahay. Nagsimulang maglaho ang tao ng walang bakas at isang madilim na anino ang unti-unting tumatakip sa liwanag nga pag-asa. Ano nga ba ang nagtatago sa likod nga tahimik na komunidad na ito? Ito ang tunay na kwentong yayanik sa lipunan isang salaysayng takot, tapang at pakikipaglaban para mabuhay sa gitna ng kadiliman. Isang umaga sa kainitan tak-araw, taong 2023. Sumisikat ang araw sa maruming tubig ang estero na nagbibigay ang kislap habang ang maliliit na bangka ng mangingisda ay dumadong sa kalapit na talipapa. Ang tunok ng mga sagwan na humahampas sa tubig ay kasabay ng tawanan ng tindero at tindera. Ang amoy ng kapangbarako ay humahalo sa amoy ng tinapang isda na nakabilat sa tabi ng estero. Tila mabagal ang takbo ang buhay sa lugar na ito. Ngunit sa likod ang katahimikan, isang madilim na lihim ang nabubuo. Mula sa isang simpleng karinderya sa gilid ng isang abalang kalsada ang C5 na nagduruktong sa iba't ibang lungsod, may isang maliit na kainan na nangangalang karinderya ni Aling Lita. Ang karatula nito ay lumana at ang pintura ay bakbak na dahil sa paglipas ng panahon at pag-ulan. Ngunit sa kabila nito, palaging puno ng tao ang kainan. Sabi ang lahat, dito raw ang pinakamurang kainan pero ang sarap ang luto ay abot langit. Ang may-ari ay si Aling Lita at ang kanyang asawang si Mang Cardo. Kilala silang dalawa bilang na taong palakaibigan at simpleng mamuhay. Matagal na nilang itinayo ang karinderya para mapag-aral ang kanilang tatlong anak. Kaya naman, naging paboritong hantungan ito nga marami matuper ang truck na dumadaan, mga construction worker, mga empleyado sa opisina at maging tinderong taga-palengke. Lahat sila ay dito kumakain. Sa halagang 60 piso lamang, makakakuha na ang customer ang mainit na kanin at ulam na halos umapaw sa plato. May ginisang gulay, may kaldereta at ang pinaka-espesyal sa lahat, ang makapal na hiwa ng karne na napakalambot sa bibig. Iyon ang nagpapaiba sa karinderya ni Aling Lita sa iba. Ang karne sa kanilang luto ay laging marami, malalaki ang hiwa, malambot ang pagkakayari, at may kakaibang tamis alat na lasa na hindi malilimutan. Ang unang beses na nakakatikim ay laging nagugulat at nabibigani. Si Mang Tonyo, isang superang truck na suki na ron, ay madalas magbiro. Kapag nagugutom ako habang bumibiyahe rito, kalderetang baka ni Aling Lita agad ang naisip ko. Amoy at lasa pa lang, busok ka na. Ngunit ang nakapagtataka, habang ang ibang kainan sa lugar ay nagrereklamo sa pagtaas ng presyo ng karne at kung minsan ay hirap makahanap ng supply, ang karinderya ni Aling Lita ay tila hindi naubusan sa kusina. Laging may malalaking kaldero ng kalderetang baka araw-araw. Mayroon ding bistek at pritong baka na may bawang. Ang mabangong amoy na pagkain ay umaabot hanggang sa kalsada, kaya't napapalingon ang sinumang dumadaan. Sa mga suki nila, may isang binatang nangangalang June. Isa siyang construction worker na nakatira kasama ang kanyang inang sinanay Nena sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy malapit sa estero. Si June ay nagtatrabaho ng gusto, araw-araw. Ang kanyang katawan ay laging puno ng alikabok ng semento at pawis. Kadalasan, pagkatapos ang trabaho, dumadaan siya sa karinderya ni Aling Lita kasama ang kanyang kaibigan. Minsan, bumibili siyang nakabalot para iuwi sa kanyang ina dahil mura ito at sapat lang sa malit niyang sahot. Isang hapon na napakainit, nakaupo si June sa mahabang bangko sa loop ng karinderya, nakatitiksam ga nakahilerang ulam. Kumuha siyang kalderetang baka na may kasamang pritong itlog sa ibabaw ng kanin at dahan-dahang inuya. Bahagyang kumunot ang kanyang kakaiba ang lasang karne ngayon. Mas malambot kaysa karaniwan, may natural na tamis at may kakaibang pakiramdam sa dila. Baka ba ito o manok bukit? Naisip niya. Ilang beses na siyang nakakain ang karneng baka mula sa palengke, ngunit iba ang lasa nito. Ngunit dahil sa gutom, ipinagpatuloy ni June ang pagkain hanggang sa maubos ang laman ng kanyang plato at inubos din ang isang basong malamig na tsaa.
Hindi lang si Jun ang nakapansin ng kakaiba. Si Aling Susan, isang tinderangan tela sa palengke, ay nakaramdam din ng ganun. Ngunit sa tuwing may magtatanong, ngingiti lang si Aling Lita at sasabihing, galing sa suki naming matagal na, kaya mura at maganda ang kalidad. Ang sagot ay tila makatwiran, kahit na kung minsan ay may bakas ng kabasam nga mata ni Aling Lita. Lumipas ang nga araw, at ang karinderya ni Aling Lita ay patuloy na dinadayo. Nakukwentuhan ang nga tao, nagbibiruan, kumakain ng masarap at pinupuri ang murang presyo nang walang sinumang nakakaalam na sa likod ang mabangong amoy ng pagkain, may isang lihim na balang araw ay yayanik sa buong kamay nilaan sa takot. Nang hapong iyon, ang init nga tek-araw ay bumabalot pa rin sa Metro Manila. Ang Che-5 ay puno ngay nga businang nga truck at motorsiklo na nakaparada sa gilid nga daan. Ang karinderya ni Aling Lita ay puno pa rin nga customer. Dumating si Jun kasama ang 2 o 3 kasamahan. Puno nga alikabok nga semento ang kanyang katawan at basang-basang pawis ang kanyang t-shirt. Umupo sila sa mahabang upuan. Ginamit ang kanilang hard hat para magpaypay at umorder nga pakain tulad nga dati. Nang ilapak ang plato ang kanin na may ginisang kangkong, kalderetang baka at bagong, natigilan sandali si Jun. Kinuha niya ang isang piraso ang madilim na karne at dahan-dahang kinagat. Napakalambot nito, halos parang karne ang batang manok, ngunit ang tamis alat na lasa ay iba. Nilunok ni Jun ang karne na may halong kaba. Madalas siyang bumili ng karneng baka sa palengke para sa kanyang nanay-nena. Ang karne mula sa palengke ay karaniwang mas makunat, may mga hibla, at minsan ay may taba. Ngunit ang kinakain niya ngayon ay kakaiba. Hindi parang baka, hindi parang kambing, at tiyak na hindi manok. Ben, parang ang weird ang karne ngayon. Diba? Hindi tulad ang dati, bulong niya sa kaibigang si Ben na katabi niya. Nakibit balikat si Ben at bahagyang tumawa. Nako, Jun, masyado ka lang nag-isip. Baka magandang parte lang baka ang nakuha natin ngayon o saktong-sakto lang ang timpla ni Aling Lita. Ang galing kaya niyang magluto. Hindi sumagot si Jun. Napatingin ang kanyang mata sa kusina. Nakita niya si Aling Lita na nakbubuhos ng bagong hiwa ang karne sa kaldero. Naktama ang kanilang mata. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Aling Lita na parabang may itinatago. Nang araw na iyon, hindi naubos ni Jun ang kanyang pagkain. Ang tiyan niya ay puno nga pagdududa. Makalipas ang ilang araw, dumaan si Aling Susan, ang tindera ang tela sa Divisoria, para bumili ang ulam. Nakatayo siya malapit sa mesa nga pagkain habang nagpapaypay gamit ang kanyang panyo. Bigla, may naamoy siyang masangsang mula sa kusina. Isang amoy lansa, parang sariwang dugo na hindi pa nahuhugasan. Aling Lita, bakit may kakaibang amoy? Parang amoy dugo, sabi ni Aling Susan habang tinatakpan ang ilong. Bahagyang nagulat si Aling Lita bago mabilis na tumawa para pagtakpan. Baka kararating lang ng bagong supply ng karne, hindi pa siguro nahuhugasan ng maayos. Ang sagot ay tila makatwiran, ngunit ang pag-iwas ng tingin ni Aling Lita ay nagdulot ng kaba kay Aling Susan. Nang gabing iyon, habang kumakain kasama ang pamilya, halos hindi malunok ni Aling Susan ang karne mula sa binili niyang ulam. Ang kanyang asawa ay kumakain ng may gana at panay pa ang puri. Ang bunso niyang anak ay masayang kumakain habang nakukuwento tungkol sa eskwela. Ngunit si Aling Susan ay tahimik lang na nakatingin. Tinutulak ang piraso ang karne sa gilid ng kanyang plato. May bumubulong sa kanyang isipan na may mali sa karnang ito. Hindi niya magawang ikuwento kaninuman, kaya't itinago na lamang niya ang kanyang pagdududa. Samantala, lawang hindi mapakali si Jun. Nagsimula siyang makapansin ng isang nakakakilabot na pattern. Sa tuwing may balitang pagkawalang isang tao sa lugar ng Estero Bulag, ilang araw pagkatapos, ang ulam na karne sa karinderya ni Aling Lita ay tila mas dumarami. Isang gabi, habang pawisian ng hating gabi dahil sa pagmamadali sa construction site, nakita ni Jun ang lumang motorsiklo ni Mang Cardo na dumaan. Sa likod ng motorsiklo, may isang malaking kahon na natatakpan ng trapal. Mula sa siwang ang trapal, may maitim na likidong tumutulo sa kalsada, nag-iwan ang bakas. Nanindik ang balahibo ni Jun. Huminto siya at matagal na tinitigan iyon, naguguluhan ang isip. Dugo ba iyon? Kinaumagahan,
Ikinuwento ni Jun ang nangyari kay Ben habang nahuhugas silang mga timbang sementos sa tabing estero. Nakita ko mismo, Ben. May pulang likido na tumutulo mula sa kahon sa motor ni Mang Cardo. Hindi pintura, hindi langis. Sigurado akong dugo iyon. Natahimik si Ben, naging seryoso ang kanyang mukha. Gusto niyang tawanan si Jun, ngunit ang tingin na kanyang kaibigan ay seryosong seryoso. Jun, mag-ingat ka. Kung nakakamali ka, baka ikaw ang mapahamak. Hindi sila ordinaryong tao. Hindi tayo pwedeng magbintang ng walang ebidensya. Dahan-dahang tumango si Jun, ngunit ang kanyang isip ay hindi pa rin mapakali. Makalipas ang ilang gabi, ang takot na iyon ay naging isang mas nakakatakot na katotohanan. 2:00 madaling araw, tahimik ang komunidad. Tanging huni ang mga kuliglik ang maririnig. Nagising si Jun dahil sa isang sigaw na nakmula sa direksyon ng karinderya ni Aling Lita. Ang tunog ay matinis, parang boses ng babae. Mabilis na bumangon si Jun at sumilip sa bintana. Mula sa malayo, nakita niyang bahagyang bukas ang pinto ng kusina ng karinderya. May liwanag mula sa isang gasera na sumisilip. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ni isang bagay na mabigat na kinakalatkat sa sahig. Sa kabila ng malakas na kabok ng dibdib, lakas-lup na lumabas ang bahay si Jun. Mula sa likod na isang kumpol ng kawayan, nakita niya si Mang Cardo na kinakalatkat ang isang malaking sako papunta sa likod bahay. Ang sako ay basa at nag-iyawan ng maitim na bakas sa lupa. Sa isang iglap, nasinagan ng buwan ang isang bagay. Isang kamayang tao, nakalaylay mula sa butas ng sako. Maputi, walang galaw. Diyos ko, bulong ni Jun. Nanginginig ang buong katawan. Aksidenteng napakan niya ang isang tuyong sanga. Crack, ang tunog ay sapat na para marinig sa katahimikan ng gabi. Biglang huminto si Mang Cardo. Mabilis siyang lumingon, ang mata ay nakahanap sa dilim. Pinigil ni Jun ang kanyang hininga, nanigas sa likod ng punong saging. Ang ilang segundo ay parang walang hanggan. Sa huli, umiling si Mang Cardo at ipinakpatuloy ang pagkalatkat sa sako papasok sa bahay. Alo si matajing si Jun. Malamig na pawis ang bumalot sa kanyang katawan kahit na maginaw ang hangin. Bumalik siya sa bahay na nanginginig ang matuhod. Buong gabi, hindi siya tinigilan ang imahe ng maputing kamay. Kinaumagahan, nakipakita si Jun kay Ben sa isang maliit na kapihan sa tabi ng estro. Maputla ang kanyang mukha. Nanginginig ang boses habang ikinukwento ang kanyang nakita. Ang sigaw sa gabi, ang malaking sako, at ang kamay ng tao na nakalaylay. Si Ben, na karaniwang palabiro, ay namutla na parang papel. Jun, alam mo ba na kung totoo yan, napakadelikadong bagay ang kinakaharap natin. Pero kung nakakamali ka, baka makasuhan ka pa ang paninirang puri. Kailangan nating mag-ingat. Tumingin si Jun sa kanyang kaibigan na may mga matang punong takot. Hindi ako maaring makamali, Ben. Kitang-kitang dalawang mata ko. Hindi tayo pwedeng manahimik. Kailangan nating ipaalam sa pulis. Natahimik si Ben, nakatitik sa umagos na tubig ng estero. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumango. Sige, pero kailangan nating humanap ng ligtas na paraan. Huwag nating ipaalam sa kanila na tayo ang nagsumbong. Lingid sa kanilang kaalaman, mula sa madilim na bintanang karinderya, isang pares ang matamang nakamasid sa kanila. Nang gabing iyon, ang hinala ni Jun ay hindi na isang kutob lamang. Ito na ang simulang ng isang mahabang bangungot na yayanik sa buong kamay nilaan. Mula nang gabing makita ni Jun ang sako na may kamay ng tao, nakbago ang kanyang buhay. Sa tuwing ipipikit niya ang mata, bumabalik ang imaheng iyon. Parang naririnig pa rin niya ang tunog ng sakong kinakalatkat sa lupa na nagpapatindik ng kanyang balahibo. Sa construction site, habang nagahalong semento, lumilipat ang kanyang isip. Ang pakay na dati niyang kinagigiliwan ay halos hindi na niya magalo. Nagsimulang magtanong ang kanyang mga kaibigan kung bakit siya pumapayat at namumutla. Si Ben, na laging kasama niya, ay hindi rin mapakali. Isang hapon, nakaupo sila sa tabi ang ilog Pasig. Ang hangin ay dahan-dahang umihip, dala ang amoy ng putik. Tumingin si Ben sa kanyang kaibigan at mahinang nagsalita, kung totoo ang hinala natin, Jun, kailangan natin ng ebidensya. Kung puro salita lang, walang maniniwala. Sasabihin lang nilang nababalif na tayo. Tumango si Jun, kahit na bakas pa rin ang tensyon sa kanyang mukha.
Alam ko, kailangan nating lumapit pa. Kung hindi, dadami pa ang magiging biktima. Nang sumunod na gabi, nagtago ang dalawa sa mga halamanan hindi kalayuan sa karinderya ni Aling Lita. Halos hating gabi na, mahalumikmik ang hangin at malakas ang huni nga kuliklik. Mula sa loob ang karinderya, may mahinang ilaw pa rin ang gasera. Hindi nagtagal, nakita nila si Mang Cardo na lumabas sakay ang kanyang lumang motorsiklo. Sa likod may isang malaking sako na basta-basta na lang itinali. Nakatinginan sina June at Ben at tahimik na sumunod mula sa malayo. Ang maliit na kalsadang kanilang tinatahak ay madilim at liblib. Ang motorsiklo ay patungo sa direksyon ka Estero Bulak. Mula sa malayo, narinig nila ang malakas na pagtilamsik ng tubig na parabang may isang mabigat na bagay na inihagis. Naramdaman ni June na nasusuka siya. Si Ben naman ay tinakpan ang kanyang bibig. Ben, narinig mo yon? Bulong ni June na nanginginig ang boses. Tumango si Ben. Maputla ang mukha. Alam nilang anuman ang inihagis doon ay hindi ordinaryong basura. Kinaumagahan, nakagulo ang palengkeng Estero Bulak dahil sa balitang pakawala ni Maricel, isang dalagitang nakbebenta ng sampagwita. Ang kanyang ina ay humahagulgol sa harap ang simbahan. Nakmamakaawa sa lahat na tulungan siyang hanapin ang anak. Ilang tindero at tindera ang naksabing huli nilang nakita si Maricel na naglalakad sa tapat nga karinderya ni Aling Lita noong dapit hapon. Pagkatapos nun, nawala na siya ng walang bakas. Nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan habang tumatagal, lalong lumalakas. May ilan na naglakas loop na bumulong na baka pumasok si Maricel sa karinderya. Ngunit may iba na umiling na lang at sinasabihan ang iba na tumahimik. Sa palengke si Aling Susan na nakarinig ng balita ay hindi mapakali. Bumalik sa kanyang alaala ang amoy ng dugo na naamoy niya mula sa kusina ng karinderya. Tinakpan niya ang kanyang bibig nang hihina ang katawan. Nang gabing iyon, habang kumakain kasama ang pamilya, hindi niya malunok ang pagkain. Tinanong siya ang asawa kung bakit siya matamlay, ngunit sinabi lang niyang wala. Sa lublup ni Aling Susan, nakakaramdam siya ang kasalanan sa pananahimik. Gusto niyang magsalita, ngunit natatakot siyang mapagbintangan. Natatakot siyang kung makamali siya, mapapahamak ang kanyang pamilya. Ngunit kung mananahimik siya, baka may madagdag pang biktima. Ang pakiramdam na iyon ang hindi nakpatulog sa kanyang ilang gabi. Sa huli, lumapit si Aling Susan kay Padre de la Cruz, ang paring nirerespeto sa kanilang komunidad. Nanginginig ang boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang amoy ng dugo, ang kakaibang lasa ng karne, at ang balita ng pagkawala ni Maricel. Seryosong nakinig si Padre de la Cruz. Susan, malaking bagay ito. Hindi tayo maaring magbintang basta-basta. Ngunit kung mayroon talagang kahina-hinala, dapat nating tandaan. Magmasid tayo at kapag tamang oras na, saka natin isumbong. Ang katotohanan ay laging lalabas. Ang salitang iyon ay nagbigay kaunting kapayapaan sa puso ni Aling Susan kahit na naroon pa rin ang takot. Samantala, lalong naglakasloop sina June at Ben. Isang hapon, nag-isang nagpunta si June sa karinderya. Umorder siya ang kanin at nagdahilang magsisier bago pumunta sa likod. Napansin niya ang semantadong sahig na basa pa, may mga maitim na mansa na parang dugo na hindi naalis ng husto sa pagpunas. Nangingi ang kamay, binuksan ni June ang kamera ng kanyang cellphone at kumuha ang ilang litrato. Ang kanyang puso ay kumakabog na parabang anumang oras ay may makakakita sa kanya. Pagbalik niya sa harap, nahihintay na si Aling Lita, matalim ang tingin. May hinahanap ka ba, iho? Tanong niya, kalmado ngunit malamig ang boses. Pilit na ngumiti si June. Wala po, Aling Lita, hinahanap ko lang po ang seer. Tumango lang si Aling Lita ngunit ang tingin niya ay nakpatigas sa katawan ni June. Nang gabing iyon, ipinakita ni June ang litrato kay Ben. Tingnan mo, Ben, mansa ang dugo. Hindi mo na masasabing guni-guni ko lang to. Napalunok si Ben, tensyonado ang mukha. Diyos ko, kung totoo, kailangan na nating pumunta sa pulis. Pero hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Kailangan nating mag-ingat. Kung malaman nilang tayo ang naksumbong, baka tayo ang balikan. Samga sumunod na araw, lalong nakbago ang kapaligiran sa komunidad. Nagsimulang iwasan tao ang pagkain sa karinderya ni Aling Lita. Ang iba ay nakbubulungan na lang samga sulok ng palengke. Ang iba naman ay nakukunwaring walang alam.
Si Mang Tonyo ang super nga truck na dati madalas kumain doon. Isang gabi ay nagbiro na may pait sa boses. Narinig ko hindi ro baka yang karne diyan. Mag-ingat kayo, mapare. Ang nasa paligid ay napatingin sandali at mabilis na yumuko na para bang ang biro niya ay masyadong mapanganib para pakinggan. Lalong nakaramdam ang pressure si Jun. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanyang bahay tuwing gabi. Minsan, may naririnig siyang ngayabak sa labas, ngunit paglabas niya, wala namang tao. Kumonti ang kanyang kinakain, pumayat ang katawan. Nag-aalala si Nanay Nena at paulit-ulit siyang tinatanong, ngunit hindi magawang ikuwento ni Jun ang kanyang nakita. Isang gabi, muling nakmanman sina Jun at Ben sa karinderya. Mula sa siwang kawayan, nakita nila si Mang Cardo na may bitbit na isa pang sako papasok sa kusina. Ang anino niya ay humaba sa pader. Mula sa loop, may tunog metal na nakakatamaan na parang isang malaking kutsilyo na ibinabagsak sa sangkalan. Pagkatapos, narinig nila ang malakas na agos-ing tubig na parabang may hinuhugasan. Napalunok si Jun. Si Ben naman ay pumikit at tinakpan ang mukha. Ben, hindi na tayo pwedeng mahintay pa. Kung mananahimik tayo, may mawawala na namang iba, bulong ni Jun. Idinilat ni Ben ang kanyang mamata, tensyonado ang mukha. Alam ko, pero kailangan nating maging mas matalino. Kailangan nating maghintay ang tamang tiempo. Kailangan natin ang mas maraming ebidensya at kailangan natin ang tao mapakakatiwalaan. Sa palengke, ang iyak ng ina ni Maricel ay maririnig pa rin araw-araw. Nagsimulang maglakasloop ang tao na pagdugtungin ang kwento. Ang kakaibang amoy sa karinderya, ang sigaw sa gabi, ang sakong bit-bit ni Mang Cardo, at ang pagkawala ni Marikel. Ngunit lahat ay pawang sismis pa lang. Walang sinumang naglakasloop na magsalita ng hayagan. Tanging sina Jun at Ben lamang ang nakasaksi sa mga nakakatakot na palatandaan. At sa tahimik na gabi, ang dalawa ay nagsumpaan sa halos pabulong na boses. Hindi sila mananahimik gaano man kapanganib. Dadalhin nila ang katotohanan sa hustisya. Iyon ang simula ng kanilang pakikipaglaban dalawang ordinaryong binata na nakataong nasangkot sa madilim na lihim ng isang maliit na karinderya sa gilid ng daan. Isang lihim na hindi magtatagal ay yayanik sa buong kamay nilaan. Ang balita ng pakawala ni Maricel, ang dalagitang nagbebenta ang sampagwita na huling nakita malapit sa Estero Bulag, ay lalong nahasik ng takot sa mga residente. Inilatalang lokal na pahayagan sa front page. Dalagita, misteryosong naglaho, pulisya nag-iimbestiga. Sa palengke, pinakbawalan nga magulang ang kanilang nga anak na lumabas ng bahay tuwing gabi. Bawat maliit na kaluskos sa makipot na eskinita ay nagpapakabog sa dibdib ng mga residente. Nakipon ang lakas ang loop sina Jun at Ben at nagtungo sa himpilan ang pulisya sa kanilang lugar. Alam nila ang panganib, ngunit ang pananahimik ay nanganghulugan ang mas marami pang biktima. Sa isang maliit na silit na amoy lumang papel, isang batang pulis ang tumanggap ng kanilang reklamo. Ang pangalan niya ay Teniente Marco Cruz, 30 taong gulang. Kalmado ang kanyang mukha, ang mata ay puno ng pansin, at ang boses ay nakapapakalma. Sigurado ba kayo sa nakita ninyo? Tanong ni Teniente Cruz habang nakayuko. Napalunok si Jun, nanginginig ang boses. Kitang-kita po nga mata ko, sir. May kamay pong tao na lumabas sa sako na bitbit ni Mang Cardo. Hindi po ako maaring makamali. May litrato rin po kami gaman sa ang dugo sa likod ang karinderya nila, dagdag ni Ben. Iniabot ang cellphone para ipakita ang larawan na nakpatahimik sa silid. Bumuntong hininga si Teniente Cruz. Napakaseryoso nito, pero hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Kung makamali tayo, mapapanganib kayo at masisira ang kaso. Ako mismo ang pupunta ron, pero kailangan niyong mag-ingat. Nang gabing gayon, nagplano si Teniente Cruz. Magpapanggap siyang ordinaryong customer. Normal pa rin ang itsura ng karinderya ni Aling Lita nang dumating siya. Ilang super nga truck ang kumakain habang tumatawa. Isang lumang TV sa sulok ang nagpapalabas ang comedy show. Mabango ang amoy ng pagkain. Si Teniente Cruz na nakasuot ng simpleng damit ay umupo sa isang mahabang bangko. Isang kalderetang baka nga po, Aling Lita, sabi niya ng palakaibigan. Bahagyang ngumiti si Aling Lita. Sige, upo ka muna, iho. Nang matikman ni Teniente Cruz ang karne, naramdaman niyang may mali. Masyadong malambot,
Masarap ang lasa pero kakaiba. Hindi siya nagpakitang anumang pagtataka. Dahan-dahan lang siyang ngumuya at lihim na ibinalot ang isang pirasong karne sa tissue at inilagay sa kanyang bulsa. Nagbiro ang katabi niyang super. Mura, no, boss? Kapag napadaan ka sa lugar na to, dapat dito ka kumain. Saan ka pa makakitang ganito karaming karne? Ungo, dagdang isa po. Pero nagtataka ako kung bakit hindi naubusan karne to si Aling Lita. Nagtawanan sila na parang simpleng biruan lang. Numiti si Teniente Cruz at sumali sa usapan kahit nasa lub-lub niya ay kinakabahan. Pagkatapos kumain, sinabi niya kay Aling Lita, napakasarap pong luto ninyo. Hindi nakapagtataka na laging puno ang kainan ninyo. Ngumiti lang si Aling Lita, ngunit ang tingin niya ay matalim, na parabang sinusubukang basahin ang kanyang isip. Nang gabing iyon, bumalik si Teniente Cruz sa istasyon dala ang sample ng karne. Agad niya itong ipinadala sa crime lab. Tinanong ni June at Ben na hindi mapakali sa paghihintay ang resulta, ngunit maikli lang ang sagot ng Tenyente, maghintay muna tayo. Sinasabi ang kutob ko na hindi kayo nag-ilusyon, napakabagal ang paglipas ang mga araw. Hindi na makakain ng maayos si June. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Sa gabi, may naririnig siyang ngayabak sa labas ang bahay, ngunit pagbukas niya ang pinto, wala namang tao. Sa palengke, nararamdaman niya ang makakaibang tingin mula sa mga tao. Ang pagdududang ito ay hindi nakpatulog sa kanya, kahit napilit niyang itinatago mula kay Nanay Nena. Samantala, nagsimula ring makaramdam gabanta si Aling Susan. Isang hapon, habang pawi mula sa palengke, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Sa tuwing lilingon siya, humihinto ang ngayaba. Kapag binilisan niya ang lakad, bumibilis din ang nga ito. Pagdating sa bahay, mabilis niyang isinara ang pinto at sumandal sa pader, humihingal. Kung magsalita ako kaya ang isusunod nila, bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta mula sa crime lab. Tinawag si Teniente Cruz. Tinitigan siya ng seryoso ang medico-legal. Ang paunang pagsusuri sa sample ng karne ay nagpapakita ng presensya ng human DNA. Kailangan pa natin ng masusing pagsusuri para kumpirmahin. Pero malinaw na ang unang senyales. Natigilan si Teniente Cruz. Alam niyang nagsisimula nang lumabas ang katotohanan, ngunit kasabay nito, alam niyang napakadelikado nito. Kung kumalat ang balitang ito ng maaga, maaring magpanik ang mga tao o sila na mismo ang kumilos. Nang gabing iyon, nakipakita siya kina June at Ben sa kapihan sa tabi ng estero. Tama kayo, sabi niya ng mahina. Pero kailangan natin ang mas matibay na ebidensya. Kailangan natin silang mahuli sa akto. Kung hindi, baka makalusot pa sila. Kumuyom ang kamao ni June. Handa po kaming tumulong. Alam po namin ang kilos nila. Pwede kaming makmenman. Tinitigan ni Teniente Cruz ang dalawang binata. Sige, pero huwag kayong padalos-dalos. Huwag ninyong ipaalam na kayo ang nagsumbong. Kung mahinala sila, mapapanganib ang buhay ninyo. Mula noon, naging lihim ng mata at tainga ang pulisya sina June at Ben. Itinala nila ang oras ng pag-alis ni Mang Cardo sa gabi. Ang kahina-hinalang customer at kinunan pa ang litrato ang anino emga sa kong bitbit niya. Lahat ay pinasa kay Teniente Cruz. Ngunit lalong tumindi ang pressure. Napansin ni Aling Susan ang malamig na titik ni Aling Lita sa kanya tuwing dumadaan siya sa harap ng karinderya. Ang tingin na iyon ay nakpapanginig sa kanya na parabang isang tahimik na banta. Sa bahay, mas humaba ang kanyang dasal tuwing gabi. Hinihiling na huwag madamay ang kanyang pamilya. Habang ang karinderya ni Aling Lita ay bukas pa rin tulad ng dati. Ilang customer pa rin ang kumakain walang pakialam sa mga tsismis. Ang mahalaga, mura at busog. Sabi ang isang tricycle driver habang tumatawa. Hindi alam na bawat subo niya ay maaring naglalaman ang isang madilim na lihim. Ang komunidad NG, Estero Bulag ay lalong naging nakakatakot. Lumakas ang bulungan, ngunit walang naglakaslop na magsalita ng hayagan. Lahat ay nahihintay, lahat ay nag-aalala. Habang ang madilim na ninong karinderya ni Aling Lita ay nakatayo pa rin sa gilid ng daan, hinahamon ang sinumang maglakaslop na isiwalat ang katotohanan. At alam ni Teniente Cruz na malapit na ang oras. Ang laban sa pagitan ng katotohanan at ang madilim na lihim ay nagsisimula pa lamang, lalong tumindi ang takinit sa kamay nilaan. Ang gabi sa Estero Bulak na dati maingay sa mga bangka,
ay naging napakatahimik. Mas maaga nang nagsasara eng pinto ang nga residente, takot lumabas eng bahay. Madilim ang nga kalsada, may ilang ilaw lamang, habang ang nga bulungan ay lalong kumakapal sa hangin. Bukas pa rin ang karinderya ni Aling Lita, ngunit kumonti na ang nga customer. Ilang super na langang truck ang dumadaan, walang pakialam sa mga tsismis. Sa palengke, nagbabalaan ang nga tao kung kumakain ka pa rin diyan, nagbubulag-bulagan ka na. Ang pangungusap na iyon ay dahan-dahan ngunit matalim na kumalat, na lalong nagpatakot sa marami. Lalong hindi mapakali sina June at Ben. Sa tuwing dadaan sila sa harap ng karinderya, sumisikip ang dibdib ni June na para bang may mga matang nakatitik sa kanya. Si Ben, kahit sinusubukang magpatawa, ay hindi maitago ang tensyon sa kanyang mukha. Isang hapon, nakaupo sila sa tabi ng estero, nakatitik sa kulay putik na tubig. Mahinang nagsalita si June. Ben, naniniwala pa rin ako na narinig kong may nahulog sa tubig ng gabing yon, baka may itinapon sila dito. Tinitigan ni Ben ang tubig na sumasalamin sa liwanag ng hapon. Kung ganun, kailangan nating hanapin. Kung may itinapon nga, baka yon na ang ebidensyang hindi nila matatakasan. Nang sumunod na gabi, bumalik sila sa tabi ng estero. May dalang maliit na flashlight. Ang amoy ng putik ay may kasamang kakaibang amoy na masangsang. Itinutok ni June ang ilaw sa mga ugat ng puno na nakalubok sa tubig. June, tingnan mo. Nanginginig ang boses ni Ben. Sa gitna ng putik, may isang puting sako na nakasabit. Nakalubok ang kalahati nito sa tubig. Punit ang dulo ng sako at may itim na likidong tumutulo. Ang tubig sa paligid ay malabo at napakatapang ng amoy lansa. Lumapit si June. Ginamit ang isang mahabang kawayan para dahan-dahang sundutin ito. Mabigat at matigas ang sako. Nang masagi, may tunog na krak-krak mula sa loop. Napalunok si June, nanigas ang katawan, hindi makapagsalita. Umatras si Ben, maputla ang mukha, hindi siya sumigaw, nakatayo lang na parang estatwa. Diyos ko, June, hindi yan ordinaryong basura. Nakatinginan sila at nanginginig na kinuha ni June ang kanyang cellphone. Kumuha siyang litratong sako mula sa iba't ibang anggulo. Pinipigilan ang hininga para hindi himatayin. Pagkatapos, mabilis silang umalis. Iniwan ang sako na nakasabit sa mga ugat. Kinaumagahan, nakipakita sina June at Ben kay Teniente Cruz. Tensyonado ang mga mukha. Ipinakita nila ang mga litrato. Matagal na tinitigan ni Teniente Cruz ang mga ito. Kumuyom ang kanyang panga. Hindi natin pwedeng ipaalam ito sa iba. Kung makita ito mga residente, makakagulo. Magpapadala ako ng team para kunin yan ng tahimik. Nang gabing iyon, si Teniente Cruz kasama ang 3 pulis ay dumating sa kaingi isang maliit na bangka. Nakpanggap silang na mangingisda na nag-ayos ni lambat. Naghihintay sina June at Ben sa malayo. Malakas ang kabok ng dibdib. Dahan-dahang inangat nga pulis ang sako mula sa tubig. Agad na kumalat ang mabahong amoy. Kaya't isang pulis ang napilitang takpan ang ilong. Hindi po ito isda, sir, bulong ang pulis. Ngunit sumanya si Teniente Cruz na manahimik. Inilagay ang sako sa bangka at mabilis na dinala palayo para hindi magdulot ng gulo sa komunidad. Isang mahinang sismis tungkol sa isang bagay na natakpuan sa estero ang nagsimulang kumalat. Lalong natakot ang nga tao. Pinakbawalan ang nga bata na maglaro malapit sa tubig. Maging ang ilang nga may bahay ay mas maaga nang naglalagayng trangka sa kanilang mapinto. Ang komunidad nga Estero Bulak ay tila sinasakal nga takot na hindi na maitago. Si Aling Susan, na dati pa lang ay hindi na mapakali, ay lalong nabahala. Pakiramdam niya ay tinititigan siya ang karinderya sa tuwing dumadaan siya. Sa gabi, may naririnig siyang motorsiklo na humihinto sa tapat ng kanyang bahay sandali at pagkatapos ay umaalis. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang bunsong anak, bumubulong ang dasal. Huwag naman po sanang ang anak ko ang isunod nila. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang paunang resulta nga pagsusuri. Tinawag ni Teniente Cruz sina June at Ben sa istasyon. Sa maliit na silit na amoy lumang papel, inilapak niya ang isang folder sa mesa. Ang paunang pagsusuri ay nakpapakita na may mga bahaging katawan ng tao sa loop ng sako. Dahan-dahan niyang sinabi, malamang na isang babaeng biktima, pero kailangan pa natin DNA test para kumpirmahin kung si Marichel nga ito. Tinabunan ni June ang dalawang kamay ang kanyang mukha.
Si Ben naman ay nanigas sa upuan. Walang salitang lumabas, tanging isang mahabang katahimikan. Tiningnan sila ni Teniente Cruz. Ito ay isang mahalagang ebidensya, pero hindi pa tayo pwedeng kumilos ngayon. Kailangan natin silang mahuli sa akto, kung hindi baka makalusot pa sila. Sa labas ng istasyon, madilim ang kalangitan. Bumuntong hininga si June. Ben, hindi ko na kaya. Gabi-gabi binabangungot ako. Natatakot ako na alam na nila na tayo ang nagsumbong. Tinapik ni Ben ang balikat ng kaibigan. Nakarating na tayo sa puntong hindi na pwedeng umatras. Kung hihinto tayo ngayon, masasayang lahat ng ginawa natin. Kailangan nating maging matatak para kay Marikel, para sa lahat ng biktima. Nang gabing iyon, dumaan sila sa harap ng karinderya ni Aling Lita. Maliwanag ang ilaw sa loop, may mahinang tawanan na maririnig. Ang amoy nga pakain ay dala nga hangin, ngunit ngayon, lahat nga amoy ay nakakasuka na lang. Huminto si June at tinitigan ang karinderya na may nakaalap na mga mata. Balang araw, malalaman ang lahat kung ano ang itinatago ninyo. At sa tahimik na estero, ang anino sa tubig ay patuloy na nagtatago ang marami pang lihim, nahihintay na matuklasan. Ang komunidad ng Estero Bulac ay naging isang lugar na pinagaharian ng takot. Ang gabing dati masiglas sa kwentuhan ay naging tahimik. Mas maaga nang nagsasara ang pinto ang nga residente at pinapatay ang nga ilaw. Tanging huni ang kuligli ang kasama. Ang karinderya ni Aling Lita ay nananatiling maliwanag, ngunit iniwasan na itong daanan nga tao. Sa palengke, kumakalat pa rin ang nga tsismis, ngunit mas mahina na, nagbubulungan na lang ang nga tao. Narinig ko, nakmamanman daw ang nga pulis, sabing isang tindera ang gulay. Agad siyang sinawi ang isa pa, huwag kang maingay, baka mapahamak ka kung marinig ka nila. Hindi na kasing sigla ang dati ang palengke, parang isang lugar na nahihintay ang pagsabog. Nakpatawag si Teniente Cruz ng isang maliit na pulong sa istasyon. Ang mapa ng komunidad ng Estero Bulac ay nakalatak sa mesa. Itinuro niya ang lokasyon ng karinderya. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan natin silang mahuli sa akto. Kung hindi, baka makalusot sila. Mariin niyang sinabi. Isang pulis ang nagtaas ang kamay. Sir, sapat ba ang tauhan natin para sa isang raid sa gabi? Baka lumaban sila. Tinitigan siya ni Teniente Cruz. Hindi na tayo pwedeng mahintay. Bawat gabing lumilipas ay maaring mga hulugan ng isa pang biktima. Sina June at Ben, na patuloy na nakmamasid para sa pulisya, ay lalong nakakaramdam ang pressure. Palaging pakiramdam ni June na may nakmamasid sa kanya, ngunit ngayon, hindi na ito isang anino lang. Isang umaga, nakita niya ang isang gusot na papel na isiniksik sa kawayang bakod ng kanilang bahay. Ang mensahe ay isinulat sa malalaking letra. Huwag kang mangyalam kung ayaw mong ikaw ang isunod. Namutla ang kanyang mukha nang ipakita niya ito kay Ben. Ben, alam na nila. Matagal na tinitigan ni Ben ang papel at mahinang nagsalita. Kung hihinto tayo ngayon masasayang lahat. Kailangan neting lumaban. Agad nilang ipinaalam ito kay Teniente Cruz. Kumunot ang ng batang pulis at itinago ang papel bilang ebidensya. Kailangan ninyong mag-ingat pa. Huwag kayong mag-isa. Maglalagay ako ng gatawhan na magbabantay sa paligid ng bahay ninyo. Samantala, lalong tinatakot si Aling Susan. Isang gabi, habang pawi mula sa palengke ng mas gabi kaysa karaniwan, dumaan siya malapit sa karinderya. Narinig niya ang isang malakas na kalabok mula sa kusina na parang may mabigat na bagay na nahulog, sinundan ang isang mahinang unggol. Natigilan siya, nanigas ang katawan. Ngunit nang sindihan ang gasera sa kusina, nawala ang tunog. Lumabas si Aling Lita at tumingin sa kalsada na may bahagyang ngiti. Mabilis na naglakad si Aling Susan, malakas ang kabog ng dibdib. Kung magsalita ako, baka ako na ang susunod na mawala, bulong niya. Lalong pinaikting ang pulisya ang pakmamanman. Hindi lang sila nagpapanggap na customer. Ang iba ay nakukunwaring nga super ang truck na bibili ang sigarilyo. Ang iba naman ay naglalako ang maliliit na paninda malapit sa karinderya. Lahat ng ito ay para maitala ang kilos ni Mang Cardo at ang kanyang asawa. Isang gabi, nasaksihan ni June at Ben ang isang eksenang nagpatigil sa kanila. Mula sa likod pinto, kinakalatkat ni Mang Cardo ang isang malaking bagay na nakabalot sa madilim na tela. Nagmamadali siya, humihingal. Ang magaspang niyang nakamay ay may mga pulang mansa sa sahig. Napalunok si Ben. June,
Kailangan na nating sabihin kay Teniente Cruz ngayon na mabilis silang nakipakita kay Teniente Cruz sa kanilang takpuan, hingal na hingal. Ikinuwento nila ang kanilang nakita. Tumango si Teniente Cruz. Oras na, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Ngayong gabi, nahanda sila. Ang nga pulis ay nahati sa mga posisyon. Ang ilan ay naktago sa tabing nga estero, nakpapanggap na mangingisda. Ang ilan ay nasa pangunahing kalsada, nakukunwaring matsuper na nakpapahinga. Lahat ng armas ay handa. Naghihintay na lang sila ng senyales. Sa komunidad, naramdaman mga residente ang tensyon nang hindi alam ang detalye. May ilan na nakarinig ng mahinang ingay mula sa karinderya, parang isang sigaw na nilamon ang hangin. May gustong sumilip, ngunit pinigilan ang kapitbahay. Huwag na, baka madamay pa tayo. Kaya't sumilip na lang sila mula sa likod ng bintana, tinitingnan ang anino ng karinderya habang nagdarasal. Tinititigan ni Jun ang karinderya mula sa malayo kasama si Ben. Ang ilaw sa kusina ay kumikislap. Pakiramdam niya ay napakabigat ng hangin. Hindi siya makahinga. Ben, natatakot ako. Kung malaman nilang kasabwat tayo, patay tayo. Hinawakan ni Ben ang balikat ng kaibigan. Kung hindi tayo, sino? Kailangan nating maging matatak. Malapit nang matapos ang lahat. Sa loop ng karinderya, narinig ang boses ni Mang Cardo na nagsasalita sa kanyang asawa. Dalian mo, huwag kang magpapahuli. Si Teniente Cruz, na nakmamanman, ay mahigpit na hawak ang radyo. Hindi kumukurap ang nga mata. Sa paligid niya, lahat ng pulis ay pinipigilan ang hininga. Tahimik ang komunidad. Walang ibang maririnig kundi ang huni, ang kuliglig at ang ihip ng hangin. Lahat ay tila naghihintay ng isang malaking pagsabog. At nang gabing iyon, ang Estero Bulak ay naging isang tahimik na saksi muli. Ang anino ng panganib ay papalapit na at ang oras ng paghuhukom ay ilang sandali na lang. Nang gabing iyon, mas tahimik kaysa dati ang Estero Bulak. Tinakpan ang gaulap ang buwan at tanging ang ilaw mula sa karinderya ni Aling Lita ang sumasalamin sa umaalon na tubig. Mula sa malayo, mukhang normal ang gusali. Ngunit alam ang lahat ang nakmamasid na may madilim na lihim na itinatago sa loop. Handa na si Teniente Cruz at ang kanyang team. Ang ilang pulis ay naktago sa likod ng gakawayan. Ang iba ay nasa maliit na bangka na nakadaong malapit, nakpapanggap na manggingisda. Sina Jun at Ben, kahit na pinakiusapang manatili sa likod, ay sumama pa rin. Dapat nasa bahay kayo, mahinang saway ni Teniente Cruz. Tinitigan siya ni Jun. Kung may mangyari, gusto naming maging saksi, sir. Kasama kami rito mula sa simula. Matagal silang tinitigan ni Teniente Cruz at sa huli ay tumango. Sige, pero huwag kayong kikilos ng walang senyas. Halos hating gabi na nang marinig ang tunog. Hindi isang mahinang ingay, hindi isang bulong ang hangin, kundi isang mahaba at matinis na sigaw, puno ang sakit, na tumagos sa mga dingding na kahoy ang karinderya. Boses kem, isang babae. Malinaw na malinaw. At bigla itong nawala na para bang may malakas na kamay na tumakip sa bibig. Hinawakan ni Ben ang braso ni Jun. Jun, boses ng tao yon. Nagbigay ang senyales si Teniente Cruz sa kanyang team. May maririnig na static sa kanyang radyo. Sir, narinig din namin. Sigaw talaga yon. Mula sa siwang ng bintana, mabilis na gumalaw ang maanino. Nakita si Mang Cardo na may hinihila papasok sa kusina. Sinundan ni Aling Lita na nagsindi ang isa pang gasera. Isang kislap ing malaking kutsilyo ang lumitaw sa dilim. Sir, pasukin na natin. Bulong ng isang pulis. Kung magtatagal pa tayo, baka may mamatay. Pinigil ni Teniente Cruz ang kanyang hininga. Tensyonado ang mukha, ngunit umiling pa rin siya. Hindi pa. Kailangan natin ang malinaw na ebidensya. Hindi sapat ang sigaw lang sa korte. Kung papasok tayo ng walang sapat na ebidensya, baka makalusot sila. Halos mapaluha si Jun. Sir, paano kung si Maricel yon? Paano kung buhay pa siya? Umarap sa kanya si Teniente Cruz. Mababa ngunit matatak ang boses. Gusto ko ring pumasok ngayon din. Pero ang batas ay hindi nakpapasya base sa emosyon. Kailangan nating siguraduhin na pagpasok natin, may ebidensya tayong hindi nila matatakasan. Salu, narinig ang tunog na isang bagay na mabigat na kinakalatkat. Bumukas sandali ang pinto sa likod at nakita ang isang madilim na sako na hinihila palabas.
Ngunit bago makalapit ang nga pulis, mabilis na isinara at nilok ang pinto. Ang tunok ng bakal na susi ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Halos mawalan ang pasensya ang isang pulis. Sir, kung maghihintay pa tayo, baka mamatay na ang biktima. Kinuyom ni Teniente Cruz ang kanyang kamao. Naglalaban ang kanyang puso at isip, ngunit alam kanyang utak na ang isang padalos-dalos na desisyon ay maaring sumira sa lahat. Aatras tayo ngayong gabi. Bukas maghahanda tayo ang search warrant, CCTV at buong puwersa. Iulit sila at sa oras na yon, huli na sila. Halos sumigaw si June, ngunit pinigilan siya ni Ben. Dahan-dahang umatras ang pulis ni Lamon ng dilim. Ang karinderya ay nanatiling nakatayo, maliwanag ang ilaw sa kusina hanggang samak umaga. Kinaumagahan, mabilis na kumalat ang tsismis tungkol sa sigaw. Ilang residente ang nagsabing narinig nila ito mula sa direksyon ng karinderya. Sa palengke, nakumpulan ang tao, pinag-usapan ang posibilidad na sila na mismo ang kumilos. Kung mabagal ang pulis, tayo na ang bahala, sigang isang binata. Agad siyang sinaweng isa pa. Huwag kang hangal. Kung makamali tayo, tayo ang mapapahamak. Si Aling Susan, na nakarinig sa usapan, ay lalong namutla. Naalala niya ang kalabok mula sa kusina ilang araw na ang nakalipas. Nang marinig niya ang sigaw kagabi, narinig din niyang yumanik ang pinto ng kanyang bahay na para bang umalingaw-ngaw ang tunog hanggang duon. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Yakap-yakap ang anak. Kung kaya nilang kumuha nga anak ng iba, sino ang magagarantiya na ligtas ang anak ko? Bulong niya sa isang kapitbahay na yumuko na lang, hindi makasagot. Lalo namang pinahirapan ang konsensya sina June at Ben. Pakiramdam nila ay may mga matang hindi nakikita na nakamasid sa kanila. Nang gabing iyon bahagyang nakatulog si June at biglang nagising sa isang mahinang tunog sa labas ng bintana. June, malambing at malungkot ang boses. Parang boses ni Maricel. Mabilis na bumangon si June at binuksan ang bintana, ngunit wala siyang nakita kundi ang dilim at ang ihip ng hangin. Nanginginig ang kanyang katawan, nanindig ang nga balahibo. Mabilis niyang isinara ang bintana at napaupo sa sahig, humihingal. Kinaumagahan, ikinuwento niya ito kay Ben. Narinig ko ang boses niya, Ben. Tinawag ni Marikel ang pangalan ko. Hinawakan ni Ben ang balikat niya. Baka senyalas yon, June. Sinasabi niyang huwag pa tayong sumuko. Sa istasyon ng pulis, hindi rin mapakali si Teniente Cruz. Alam niyang ang kanyang pag-antay ay maaring mga hulugan ng isa pang buhay na mawawala. Ngunit bilang pulis, nakatali siya sa mga alituntunin. Tining na niya ang mapa ng estero bulak sa kanyang mesa. Mahina ngunit determinado ang boses. Bukas ng gabi, papasukin natin sila. Kumpleto sa ebidensya at buong puwersa. Bawal makamali. Pinigil ang buong komunidad ng estero bulak ang kanilang hininga na parabang alam ang lahat na may malaking mangyayari. Ang nga dasal at takot ay nahalo. Lahat ay naghihintay sa susunod na gabi, ang gabing maaring maging katapusan madilim na lihim ang karinderya ni Aling Lita. Nang sumunod na gabi, tila pinipigil nga estero bulak ang kanyang hininga. Nagtago ang buwan sa likod nga ulap. Tanging ang tunog ng tubig at ang hagunot ng hangin ang maririnig. Ang karinderya ni Aling Lita ay nananatiling maliwanag na parabang hinahamon ang lahat ng tsismis. Ngunit sa paligid, lalong kumapal ang nga anino. Handa na ang nga pulis sa kani-kanilang pwesto nagtatago sa likod ang nakawayan. Nakaupo sa mga bangkang may pakanglambat at nakabang sa mga eskinita. Ngayong gabi, wala nang matatakasan. Nakatayo si Teniente Cruz sa kanyang observation post. Nakatutok ang mata sa likod pinto. Gumagana ba ang kamera? Mabilis niyang tanong. Opo sir, bawat sulok ng kusina at likod bahay ay na-record na, sagot nga isang tauhan. Tumango si Teniente Cruz. Nasa kamay na niya ang search warrant. Naghihintay na lang malinaw na ebidensya. Bawal makamali. Nakatago sina June at Ben sa likod ng halaman. Mas malapit kaysa sa pinayagan. Malakas ang kabok ng kanilang dibdib. Tensyonado ang mukha. Kung mahuli tayo, lagot tayo, bulong ni Ben. Pero kailangan kong makita, sagot ni June. Nag-aalap ang mata. Halos alauna ang madaling araw. Biglang umaling-aungaw ang tunog. Isang mahaba, malinaw na sigaw. Tumatagos sa amga dingding. Boses ang babae na puno ang sakit. Sa pagkakataong ito, hindi ito mahina. Nagising ang residente sa mga kalapit na bahay. Malinaw na naitala ang infrared camera ang eksena.
Kinakalatkat ni Mang Cardo ang isang babae papasok sa kusina. Sinindihan ni Aling Lita ang gasera at itinali ang babae sa isang silya. May busal ang kanyang bibig. Nanlalaki ang kanyang nga mata humihingi na tulong. At nang lumingon siya sa bintana, naktama ang kanilang nga mata ni June na nakmamasit. Ang nga mata nga biktima ay puno nga luha at takot. Pakiramdam ni June ay huminto ang daloy nga dugo sa kanyang katawan. Hindi na niya kayang manahimik. Siya sabat na ang ebidensya, sigaw ng isang tauhan. Itinaas ni Teniente Cruz ang kanyang kamay. Pasok. Sabay-sabay na kumilos ang nga pulis. Sinira ng isang team ang pangunahing pinto. Sumisigaw. Pinalibutan ng isa pang team ang pinto sa kusina. Ang tunong nga babasag na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong gabi. Pulis, huwag kayong gagalo. Nagulat si Mang Cardo ngunit mabilis na dinampot ang isang malaking itak mula sa mesa. Sumigaw siya na parang baliw at iwinasiwas ito sa mga pulis. Sinalak ito ang dalawang pulis gamit ang kanilang mga batuta. Sumigaw ng malakas si Aling Lita, sinusubukang tumakas sa bintana, ngunit mabilis siyang nahuli at pinosasan. Hindi na nakatiis si June. Tumakbo siya papasok sa likod pinto at nilapitan ang biktima. Kalma lang, tutulungan ka namin. Sigaw niya habang nanginginig na kinakalagan ang tali. Nakita siya ni Mang Cardo at akmang susugurin. Ngunit mas mabilis ang pulis. Dalawang pulis ang sumugot mula sa gilid, pinabaksak ang malaking katawan nito. Nahulog ang itak sa sahig. Nakpumiglas pa rin si Mang Cardo ngunit pinukpok siya ang dulo ng baril at nawalan ang malay. Ligtas na ang babae. Hawakan mo siya, ilabas mo, sabi ang isang pulis kay June. Ligtas ka na. Sa labas. Nagsimulang makumpulan ang nga nagising na residente. Ang ilan ay sumisigaw sa takot. Ang iba ay tinatakpan ang gamatang kanilang anak. At ang iba ay galit na sumisigaw na susunugin ang karinderya. Huwag na nating hintayin ang batas. Kumalma kayo, sigaw ni Teniente Cruz. Isang lalaki ang lumapit. Namumula ang mukha. Hindi ninyo alam na ilang taon kaming kumakain dito. Niloko kami. Halos maging hayop na kami. Sabi niya habang humihikbi. Sa gitna nga tao, lumapit si Aling Susan, maputla at nanginginig. Hinawakan niya ang braso ni June at Ben. Napakagiting ninyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi malalaman ang katotohanan ito. Salamat, sabi niya, pumuputok ang boses. Inilabas ang pulis sina Mang Cardo at Aling Lita na nakaposas. Tinitigan sila ang residente na may halong takot at galit. Sa loob ng karinderya, nakahanap ang ibang team ang maraming ebidensya. Mga sangkalan na puno ang pulang mansa, mga itim na sako na may lamang punit-punit na damit, at iba't ibang uri ang kutsilyo. Ngunit isang bagay ang nakpatigil kay Teniente Cruz. Isang lumang kwaderno na nakatago sa ilalim nga masako. Binuksan niya ito. Sa loob, may listahan nga mga petsa, numero at nga code. X12, F7E3. Kumunot ang no ni Teniente Cruz. Hindi ito listahan niyang pinamili. Ito ay code. Lumapit ang isang pulis. Baka listahan nga biktima, sir. Isinara ni Teniente Cruz ang kwaderno. Kumuyom ang kanyang panga. O listahan nga order. Natahimik ang lahat. Napagtanto nilang hindi lang isang mag-asawang baliw ang kanilang kaharap, kundi isang bagay na mas malaki at mas madilim na nasa likod nito. Sa labas, nakakumpol pa rin ang residente. May ilang nagsinding sulo. Gustong sirain ang karinderya, ngunit pinigilan sila nga pulis. Ang lugar na ito ay crime scene. Bawaw galawing, maring utos ni Teniente Cruz. Nang gabing iyon, hindi na muling naging pareho ang estero bulak. Ang lihim na tinatago ang usok ng kusina ay nabunyak na. Ngunit ang takot ay nananatili. Nakatayo si Teniente Cruz sa harap ng karinderya, hawak ang lumang kwaderno. Tumingin siya kina June at Ben at mahinang nagsalita. Nasa ibabaw pa lang tayo. Ang tunay na impyerno ay nahihintay pang hukayin. Ang himpilan ng pulisya sa Estero Bulag ay hindi pa naging ganun kaabala. Maliwanag ang ilaw, mahaba ang aninong bakal na upuan. Sa interrogation room, dalawang katawan ang nakaupo nakaposas. Maputla ang kanilang mukha, punong pawis. Nakatitik si Mang Cardo sa mesa, habang si Aling Lita ay humihikbi. Sa tapat nila, binuksan ni Teniente Cruz ang isang malaking folder. Inilatak niya ang litrato. Mga itim na sako, mga itak na may mansa, mga resibo nga bank transfer, at ang lumang kwaderno na puno nga kakaibang code. Sino ang nagsulat nito?
Tanong ni Teniente Cruz, kalmado ngunit matalas ang boses. Nanginginig na sumagot si Aling Glita. Si Cardo po ang nagsusulat. Tagaluto lang po ako. Humarap si Teniente Cruz sa lalaki. Ano ang ibig sabihin Jinx 12? Set, etre, tumingin si Mang Cardo at bahagyang ngumisi. Masimbolo lang yan. Hindi ninyo maintindihan. Inampas ni Teniente Cruz ang mesa. Nakita namin ang bank transfer na nakakahalaga ang milyon-milyon, pati na ang naselyo mula sa ibang bansa sa mga plastic bag. Huwag kang makunwari, sabihin mo ang totoo. Ngunit bumuntong hininga lang si Mang Cardo. Akala ninyo ba malinis ang mundo? Ang nga malalaking kalsada sa labas ay puno nga lugar na ganito. Ang Estero Bulac ay isang maliit na tuldok lang. Hindi ninyo kayang linisin lahat, naging mabigat ang hangin sa silid. Lalong lumakas ang iyak ni Aling Lita. Wala po akong gaanong alam. Dumarating sila sa gabi, nagbibigaying pera. Minsan may dalang package. Si Cardo ang kausap nila. Nagluluto lang ako. Ayoko na po. Tinitigan sila ni Teniente Cruz. Gaano kadalas sila pumupunta? Hindi ko na po alam. Masyadong madalas, sagot ni Aling Lita, tinatakpan ang mukha. Samantala, sa labas ang istasyon, nagsisiksikan ang nga residente sa likod ang barikada. May sumisigaw na bitain ang mag-asawa, ang iba ay nakayuko lang, tila nang hihina. Isang matandang babae ang may hawak na litratong kanyang anak na nawala 2 taon na ang nakalipas. Sumisigaw, Sir, tingnan ninyo ang kwaderno. Baka nandun ang pangalan ng anak ko. Isang binata naman na may pulang nga mata, ang sumigaw, sunugin sila. Huwag silang hayaang mabuhay. Kinailangan nga mga pulis na gumawa ang harang para kontrolin ang galit ng mga tao. Sa isang sulok, may mga residenteng nakaupo sa banik. Ayaw umuwi. Magbabantay kami buong gabi. Baka may makatakas, sabi ang isang ama. Nakatayo sina June at Ben sa gitna ng tao, maputla ang mukha. Mula nang mangyari ang raid, hindi na naging normal ang kanilang pagtulog. Hindi na makakain ang anumang karne si June. Sa tuwing nakakakita ako ang karne, nasusuka ako Ben. Parang lumulunok ako ang dugo, sabi niya. Hindi rin nalayo ang kalagayan ni Ben. Hindi na siya makadaan malapit sa anumang kainan. Hindi ko na kaya. Maamoy ko pa lang ang usok mula sa kusina, nasusuka na ako. Nakatinginan sila, may luha sa mga mata ni June. Kung totoo ang sinabi ni Cardo na marami pang ganitong lugar sa labas, ilan na kayang tao ang naging biktima? Ilan pang pamilya ang naghihintay ng walang alam? Hindi sumagot si Ben. Ang salitang iyon ay masyadong mabigat. Sa interrogation room, sinubukan ni Teniente Cruz ang ibang paraan. Tinitigan niya ng malalim si Mang Cardo. Akala mo ba, sa pananahimik mo, mapoprotektahan mo ang gana sa likod mo, nakakamali ka. Bawat tala, bawat numero sa kuwadernong ito, dadalhin kami sa kanila. Umungol si Mang Cardo. Kung kaya ninyo, pero tandaan ninyo, habang lumalalim kayo, lalong dumidilim. May mga taong kahit kayo, hindi ninyo kayang banggen. Pinigilan ni Teniente Cruz ang kanyang galit at tumayo. Dinampot niya ang kuwaderno at isinara ito ng malakas. Alam niyang hindi lang ito basta banta. Paglabas niya, ang sigaw ng mga residente ay malinaw pa ring naririnig. Huminto siya, tinitigan ang kuwaderno at bumulong. Kung totoo ang nakasulat dito, hindi pa tayo nakakapasok sa impyerno. Nakatayo pa lang tayo sa pintuan nito. Kinaumagahan, ang Estero Bulac ay parang isang ghost town. Ang dating masiglang palengke ay tahimik. Sarado ang tindahan. Ang iba ay may maliit na karatula na nagsasabing sarado. Pinili ang mga residente na magluto na lang sa bahay nilagang gulay, bagong o kanin at asin. Walang nangahas na bumili ang ulam sa labas. Sa istasyon ang pulis, nagpatawag si Teniente Cruz ang pulong. Nasa mesa ang lumang kuwaderno na may mga code X12 F2 E3. Katabi nito ang bank transfer slips at mga plastic bag na may selyo mula sa ibang bansa. Sa tuwing lumalabas ang kode na ito, malapit ito sa petsa ang pagkawala ng isang tao, sabi ni Teniente Cruz. Hindi ito nagkataon. Idinakdak ang isang investigador. Sinuri namin ang money trail, sir. Ang pra ay napupunta sa Metro Manila, tapos ipinapasa sa iba't ibang account at huling napupunta sa isang kumpanyang nagngangalang Velasco Group International Trading sa Makati. May totoong kumpanya ba yan? Tanong ni Teniente Cruz. Sa papel meron po.
Pero ang address ay isang lumang bodega lang, walang tunay na operasyon. Malinaw na, sabi ni Teniente Cruz, sina Cardo at Lita ay mga utusan lang. Ang malaking pera ay napupunta sa iba, sa mga taong mas profesional sa pagtatago. Samantala, sa komunidad lalong naging nakakatakot ang sitwasyon. Nag-organisa ang nga residente nga roving guard sa gabi. Mabinatang may dalang sulo at itak ang naglilibot sa mga eskinita. Lalong lumubok si Jun sa kalungkutan. Tinanggihan niya ang lahat ng uri ng karne. Halos mawalan na nga pag-asa ang kanyang ina. Anak, pumapayat ka na. Kumain ka. Umiling lang si Jun. Sa kanyang mesa, nagsimula siyang maksulat ang sarili niyang talaarawan. Lahat ng kanyang panaginip, lahat ng boses na umulit sa kanyang isip, isinulat niya. Baka balang araw, maging ebidensya rin to, bulong niya. Hindi rin nalalayo ang kalagayan ni Ben. Sa gabi, nagigising siya at naririnig ang nga manok na tumitilawak sa maling oras. Jun, naririnig mo ba? Sigaw na naman yon, sabi niya, maputla. Sinusubukang pakalmain siya ni Jun kahit na siya mismo ay kinikilabutan. Sa istasyon ng pulis, lalong tumindi ang investigasyon. Bukod sa Velasco Group, may iba pang pangalan na lumabas sa mga resibo. Ulat nga isang pulis, isang G. Subdelas. Hindi pa natin alam kung sino, pero napakalaking pera, daan-daang libo kada buwan. Hinimilot ni Teniente Cruz ang kanyang muka. Hindi na ito simpleng murder case. Human trafficking na ito. Isang network. At bawat kode sa kwadernong ito ay maaring pangalan ng tao o lugar. Kailangan nating mag-ingat. Nang habing iyon, may emergency meeting. Nakarating na sa itaas ang kasong ito. Babala ang kanilang hepe. Bawal maglabas ang impormasyon basta-basta. Hindi natin alam kung sino-sino ang sangkot. Sa komunidad, lalo pang hindi mapakali ang mga residente. Isang babae ang umiyak habang yakap ang anak sa kanilang balkonahe. Kung mawala ako, sino ang mag-alaga sa anak ko? Paulit-ulit niyang sinasabi. Sa kanyang opisina, isinara ni Teniente Cruz ang folder. Tinitigan niya ang lumang kwaderno. Ang trail ng pera ay parang isang buhol-buhol na sinulit. Bulong niya, kung tama ang hilahin natin baka makalas. Pero kung mali, baka ito pa ang sumakal sa atin. Ilang araw matapos ang interogasyon kina Cardo at Lita, lalong naging nakakatakot ang sitwasyon sa Estero Bulac. Ang kalsadang dati masigla ay naging tahimik. Hindi na nagtatakbuhan ang nga bata sa labas. Sarado ang emega kainan. Sa istasyon, nakatanggap si Teniente Cruz ng bagong ulat. Sa computer screen, lumitaw ang litrato ng isang lalaking nakasuit, Senyor Richardo Velasco, ang managing director ng Velasco Group. Sabi ang investigador, siya ang nasa money trail. Sinasabi ang kumpanya niya na nag-export sila ng karne pero walang tunay na operasyon. Sa halip, may regular silang padala sa isang mamahaling restoran sa Makati, ang Restoran Hias. Restoran Hias, kumunot ang nuni Teniente Cruz. Kilala yan sa kanilang espesyal na bistek hias. Hindi ba? Opo sir, pero hindi malinaw kung saan galing ang kanilang karne. May indikasyon na ang package mula sa bodega ay diretso doon. Maganda kayo ngayon team. Mabilis na desisyon ang hepe. Ang susunod na target ay ang Restoran Hias. Nang gabing iyon, naktungo si Teniente Cruz at ang kanyang team dun. Nagpapanggap na mga customer. Mula sa labas, mukhang marangya ang Restoran Hias. Ngunit naramdaman ni Teniente Cruz ang isang malamig na aura. Ang menu na ibinigay sa kanila ay kahina-hinala. May isang putahe na tinatawag na bistek hias espesyal, walang paliwanag kung anong uri ang karne. Umorder si Teniente Cruz nito at lihim na naglagay ng isang maliit na piraso sa isang special plastic bag. Mula sa katabing VIP room, narinig niya ang usapan. Nakita niya si Senyor Velasco. Maganda ang takbo ng negosyo. Sabi nito, huwag kayong matakot sa mga tsismis mula sa maliit na baryong yon. Tuloy ang supply. Magsisimula na ang susunod na fase. Pinigil ni Teniente Cruz ang kanyang hininga, itinala ang bawat salita. Alam niyang ito ang mastermind na hinahanap nila. Samantala, sa Estero Bulac, lalong tumindi ang takot. Gabi-gabi pa rin ang ronda, ngunit nagsimula ng makaroon ang alitan. May nag-akusa sa isang kapitbahay na kasabwat daw ang sindikato. Lagi ang lumalabas ng gabi baka kasama yan, sigaw ang isa. May mga pamilyang nagdesisyon ng lumipat.
Lalo ring naramdaman ni na June at Ben ang panganib. Isang gabi may isang itim na motorsiklo na mabagal na sumusunod sa kanila. Ang mas nakakagulat kinaumagahan, may isa na namang papel sa tapat ng bahay ni June. Tigilan mo na kung ayaw mong ikaw ang isunod. Nanginginig si Ben. June, alam na nila ang bahay mo. Kinuyom ni June ang papel. Hindi tayo aatras. Sa istasyon, dumating ang resulta ng lab test mula sa Restoran Hias. Ang DNA na nakuha sa karne ay tumugma sa DNA ng biktima mula sa Estero Bulag, sir. Kinuyom ni Teniente Cruz ang kanyang kamao. Malinaw na ang ebidensya. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang laban kay Velasco. May praito, koneksyon at maaring may mga maimpluwensyang taong nagpoprotekta sa kanya. Tinitigan ni Teniente Cruz ang malaking mapa sa kanyang pader. May mga pulang linyang nagduduktong mula Estero Bulak patungong Makati hanggang sa ibang bansa. Lahat ng daang ito ay patungo sa puso ng sindikato, bulong niya. Pero habang papalapit tayo sa sentro, lalong tumataas ang pusta. Sa penthouse ng Restoran Hias, nakatayo si Senyor Velasco sa bintana, nakatingin sa mga ilawng siyudad. Kinuha niya ang kanyang telepono, malamig ang boses. Lahat ay ayon sa plano. Magsisimula ang susunod na fase ngayong gabi. Ang kanyang ngiti ay sapat na para kilabutan ang sinumang makakita. Lalong sinakal, NG takot ang Estero Bulag. Ngunit unti-unti, ang takot ay napalitan ng galit. Isang hapon, dos-dosan ng residente ang naktipon sa plaza. Hanggang kailan kami magtitiis sa dilim? Sigaw nga isang ama. Kung hindi kaya ang pulis, kami na ang kikilos. Sa istasyon Energy Police, may malaking pagpupulong. May ebidensya na tayo Energy DNA. Sabi NGP, ang target natin, si Senyor Ricardo Velasco. Ang Operation Anino ay magsisimula ngayong linggo. Lalong naging malinaw ang banta kina June at Ben. Ngayon, isang itim na kotse na ang mabagal na umiikot sa tapat ng bahay ni June tuwing hating gabi. Nakita ko sila, sabi nga kapitbahay nilang si Mang Usman. Huminto sandali, nanigarilo, tapos umalis. Kinuyom ni June ang papel na may banta. Minamanmanan na nila tayo. Umiyak ang kanyang ina. Anak, tumigil ka na. Nanganganib ang buhay natin. Ngunit umiling si June. Inay, kung atras tayo, magpapatuloy sila. Tinapik ni Ben ang kanyang balikat. Kung lalaban ka, kasama mo ako. Sa isang marangyang villa sa labas ng lungsod, nakpulong si Senyor Velasco. Narinig ko may dalawang bata na masyadong maraming alam. Sabi niya, sumagot ang isang tauhan, opo boss, sina June at Ben. Sila ang unang nahinala. Bumuntong hininga si Velasco at naging yelo ang kanyang boses. Kung gayon, tapusin ninyo sila. Huwag ninyong hayaang sirain ng dalawang bata ang bilyon-bilyong negosyo. Nang gabing iyon, muling nakagulo sa Estero Bulak. Isang dalagita ang nawala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kapitbahay ang kalaban, kundi ang madilim na network sa likod ng lahat. Kinaumagahan, dalawang lalaking nakamaskara ang nahuli at itinuro nila ang pinagtataguan ni Senyor Velasco. Isang malaking operasyon ang inilunsad sa villa. Sa wakas, hindi na makapagtago si Velasco. Pinalibutan siya ng mapulis. Mula sa kanyang balkonahe, may mapanuyang ngiti pa rin siya. Akala ninyo kung mahuli ninyo ako, panalo na kayo. Marami pang iba sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, napakatibay ing ebidensya ang kanyang laptop, nga dokumento, at ang testimonya ng kanyang nga tauhan at nga residente. Pinusasan si Velasco at inilabas ing villa. Sa Estero Bulak, unti-unting bumabalik sa normal ang sitwasyon. Ang nga barikada ay tinanggal na. Nagsimulang mapaktanto mga residente na ang labis na takot ay halos sumira sa kanilang komunidad. Isang dapit hapon, nakatayo sina June at Ben sa tabi ng Estero. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari ang lahat ng ito sa atin, bulong ni Ben. Bumuntong hininga si June. May natutunan ako, Ben. Kayang ipakalimot sa atin ang takot kung sino ang kaibigan at kaaway. Kung hahayaan nating lamunin tayo ang takot, mas magiging mapanganib pa tayo kaysa sa kalaban. Napadaan si Teniente Cruz at narinig sila. Ngumiti siya. Mabilis kayong natuto kaysa sa maraming matatanda. Tandaan ninyo, ang krimen ay hindi laging galing sa labas. Minsan, lumalago ito mula sa kasakiman at desperasyon sa loop natin.
Ang tanging paraan para labanan ito ay ang manatili sa kabutihan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumangon ang Estero Bulag. Hindi ito madali. Maraming pamilya may sugat pa rin sa puso, ngunit unti-unti tinulungan nila ang isa't isa. Naging masigla muli ang palengke. Matatagalan, ngunit natakpuan muli ang komunidad ang kanilang daan. Para kina Jun at Ben, nag-iwan ang peklat ang karanasang ito, ngunit nagbigay din itong lakas. Alam nilang hindi na magiging pareho ang kanilang buhay. Ngunit alam din nilang may malaki silang responsibilidad na protektahan ang kanilang komunidad para hindi na muling bumalik ang madilim na anino. At para sa ating nga nakarinig na kwentong ito, may isang mahalagang aral. Ang kasakiman ay kayang mag-alis na konsensya sa tao, habang ang takot ay kayang bumulak sa atin sa katotohanan. Ngunit hanggat may mga taong naglalakas loob na magsalita, gaano man kalit ang kanilang boses, ang kadiliman ay hindi kailanman tunay na mananalo. Kaibigan, kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Jun at Ben, na bata pa ngunit humarap sa isang napakalaking banta, ano ang gagawin mo? Isulat ang iyong opinion sa comment section. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod na kwento. Mula sa mahabang kwentong ito, maraming bagay tayong mapag-isipan. Ang krimen ay hindi lamang nangyayari mula sa labas, kundi lumalago mula sa luping pusong nilalamon ang kasakiman, desperasyon at takot. At ang takot, kung hahayaan, ay maaring bumulak sa atin hanggang sa puntong magbintangan tayo o halos sirain ang ating sarili. Kaya't matuto tayong panatilihing malinis ang ating puso. Huwag basta-basta maniwala sa mga tsismis at huwag magbintang ng walang ebidensya. Harapin natin ang problema ng may katinuan, suportahan ang isa't isa, at higit sa lahat, huwag neting hayaang pagarian tayong takot. Hanggat may mga taong naglalakas loob na magsalita, gaano man kalit ang kanilang boses, ang katotohanan ay laging mahahanap ang daan nito. Naway magamit nating lahat ang aral na ito upang manatili sa kabutihan, alagaan ang ating pamilya at komunidad at hindi sumuko sa kadiliman.